Paano ginagamit ng Diyos kahit ang kasamaan para sa kabutihan? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Binabati ko po muna yung madalas ko pong nakikita sa comment section. Si Jonah Alangilan, 646 comments. Lourdes Zalun, 604. And Abigail Bratos, 603. Lagi ko po kayo nakikita, so thank you po sa inyo. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa primary cause. Ibig sabihin, yung Diyos ang siyang nagkokos ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, hindi mangyayari ang isang bagay kung hindi ginawa o pinahintulutan ng Diyos. The primary cause refers to God as the divine, invisible, and ultimate cause behind everything that happens. Sa mga tuwid, lahat ng nangyayari sa mundo, down to the very detail, lahat po ng yan ay pinapakilos or ginagawa or pinahintulutan ng Diyos. Ibig sabihin, walang nangyayari outside of God. Walang nangyayari kahit aksidente na nagulat ang Diyos, hindi alam ng Diyos kung ano yung nangyari. Wala pong ganun. Everything is caused by God. Pero, explain ko po mabuti kasi medyo controversial po ito. Now, this concept affirms God's sovereignty in all events. Nothing is random or outside His control. Ibig sabihin, walang random. Though He often works through secondary causes, like people, nature, or circumstances, God remains the one who directs all things according to His wise and holy will. This truth doesn't make us robots. Yung sasabihin ng iba, para na pala tayong robot. Ibig sabihin, kontrolado tayo ng Diyos sa lahat ng ating pagkilos at wala na tayong freedom of will. Wala na tayong free will. Hindi po ganon. This truth doesn't make us robots. It gives us confidence that history and our lives are not in the hands of chance, but in the hands of a faithful God who works all things together for His glory and our good. Kaya po, very comforting po itong doktrina na ito sa Biblia. Saan po natin makikita yung concept na ito? Sabi po sa Genesis chapter 50 verse 20, ito po yung panahon na si Joseph ay trinaydor ng kanyang mga kapatid, binenta bilang alipin, napunta sa Ehipto, pinagbintangang ng abuso ng asawa ni Potiphar, and later on nakulong, and later on nakapag-interpret, pinag-interpret siya ng panaginip ng hari, and then itinaasa sa isang napakataas na posisyon sa Ehipto, at yung mga kapatid niya nagpunta sa Ehipto, nangangailangan sila ng pagkain. So si Joseph yung tumulong sa kanila. To make the long story short, sabi ni Joseph sa bandang huli, nung nagdududa na yung mga kapatid niya, ano ba, baka gumanti sa atin si Joseph, baka gawan tayo ng masama ni Joseph. Sabi ni Joseph sa Genesis 50:20, "You intended to harm me. Meron kayong masamang binalak sa akin. But God intended it for good." Nakita po ninyo? Meron kayong free will. Ginamit ninyo yung free will na yon para sa ikasasama ko. Pero yung free will ninyo, kinontrol pa rin ng Diyos para sa mabuti. Sabi rito, "You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Kung kayo ay nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan, ginamit ng Diyos yung masama ninyong hangarin para sa kabutihan, upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Ito po yung pinakauna nating teaching ngayong araw. God is the primary cause of all things. Ang Diyos po yung nagkukos ng lahat ng bagay. Kahit yung pag-ikot ng mga planeta, kontrolado po ng Diyos. And even si Satan, hindi makakakilos si Satan nang walang pahintulot ng Diyos. Tandaan po natin, merong mga secondary causes. So si God, yung primary cause, yung tao, mga secondary causes. Ibig sabihin, pwede kayong gumalaw, gamitin yung free will ninyo, pero kahit masama yung gawin ninyo, kayang gamitin ng Diyos yan para sa kabutihan. At yun nga yung ginawa ng Diyos dito sa Genesis chapter 50, verse 20. Napakasarap pong isipin na yung Diyos natin hindi nagugulat sa mga ginagawa ng tao. At yung Diyos natin, sobrang talino na kaya niyang gamitin kahit na yung kasamaan para sa kabutihan. At magkakaroon po tayo dito ng comfort na, Lord, kahit ang dami nangyayari sa aking masama, I know you are wise.
Sa lahat ng ginagawa nyo, you are wise in all your ways, and I can rely on you, I can trust you, na lahat ng pinapahintulot nyo mangyari sa buhay ko ay nangyayari not outside of your control, but within your control. Kahit gawan pala ako ng masama ng ibang tao, kaya palang gamitin ng Diyos yun para sa isang napakagandang resulta na ma-accomplish yung mga plano ng Diyos sa ating mga buhay. So God is the primary cause of all things. Huwag po nating isipin na yung tao may control sa atin or si Satanas or yung Diablo ay masasamang espiritu. God is in absolute control over all things. Number 2 po, God does not play dice or a game of chance. Yung Diyos po, hindi po siya nagbabato ng dice, tapos kung ano yung lumatak, bumagsak, yun yung desisyon niya. Para bang may game of chance. Para bang nilikha niya yung mundo, yung mga tao, nilikha niya, okay, bahala na kayo kung ano yung resulta. Kung anong gawin nyo, sige, bahala na kayo. Wala pong ganon. Yung Diyos po, He directs history. Dinadirect niya. Kontrolado niya lahat ng bagay. Kahit nga yung free will natin, kinokontrol niya para ma-accomplish yung mission na yung gusto niyang ma-accomplish. Bibigyan ko po kayo ng isa pang example. Sa time po ni Jesus Christ, yung mga nagpako sa kanya, kahit si Judas, lahat ng yun, ginawa nila yun dahil sa sarili nilang kasamaan. Pero dinadirect pa rin ng Diyos. Kumbaga, nililimitahan ng Diyos kapag hindi yan nagsiserve according to His plan, or sasawatain ng Diyos pag wala yan sa plano niya, at pagkasama sa plano niya, hahayaan ng Diyos. No? Papahintulutan ng Diyos. So, God does not play dice or a game of chance. And point number 3, God uses evil. Kahit evil, suffering, even death, for His purpose. Ginagamit ng Diyos kahit yung kasamaan, paghihirap, kamatayan, para ma-accomplish yung purpose niya. At ito po yung makikita natin dito sa Acts chapter 2 verse 23. Sabi po rito, siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Sino po yon? Si Jesus Christ. Ay inyong ipinangako sa krus. Ipinako sa krus. So si Jesus, plano ng Diyos talaga na isugo si Jesus Christ para maging tagapagligtas natin. At yung mga tao, dahil sa kanilang sariling kasamaan, ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Naging makasalanan kayo kasi pinili nyo maging makasalanan. Hindi yan kagagawa ng Diyos. Hindi tinutukso ng Diyos yung tao para magkasala. Talaga nagkakasala tayo because people are evil. So, ginamit nila yung kasamaan nila to produce what? To produce evil, suffering, even death of the Son of God. Pero yung ginawa nila na yon, nagdulot ng kaligtasan ng marami. Dahil sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus, ay tayo ay naligtas. Kaya po, sabi ni Pedro, ito po ay preaching ni Peter. Pagdating sa Acts chapter 4, ito ay prayer ng mga mananampalataya. Sabi nila, sapagkat sa katotohanan, sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ng mga hintil at ng bayan ng Israel, ay nagsama-sama, so according to their own free will, according sa sarili ng masamang hangarin, nagtulong-tulong, nagsama-sama, nagkaroon ng conspiracy, laban sa iyong banal na lingkod, laban kay Jesus. So, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong pinahiran or anointed. Upang gawin, pakinggan niyo pong mabuti, so, the people of Israel, Gentiles, yung sila Poncio Pilato, sila Herodes, yung mga priest, they conspire against the Holy Servant Jesus Christ, whom you anointed. They did, ginawa nila, what your power and will had decided beforehand should happen. Upang gawin ang anumang itinakda ng iyong kamay ng Diyos, at ng iyong pasya na mangyayari. So dito makikita natin, God is in absolute control. Kahit yung mga Romano na lumatigo kay Jesus, hindi yun nangyari na para bang yung Lord iyak ng iyak, huwag mong gawin yan sa anak ko, huwag mong gawin yan sa anak ko, pero hinahagupit tapos walang magawa si Lord. Hindi ganon. Yung Diyos is in control. Sige, gawin niyo yan sa anak ko. Pero, yung i-accomplish ko dyan, yung kaligtasan ng marami. Kabilang po tayo sa naligtas dahil sa paghihirap ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. God uses evil, suffering, even death
to accomplish His purpose. Now, paano po ito makakatulong sa ating paglagong spiritual? Number 1, rest in God's control. Pwede pala tayong magpahinga. Dahil alam natin na si Lord, He is in control. Nothing happens outside His plan. Walang nangyayari dito sa mundo na ito na labas sa plano ng Diyos. Na ikinagulat ng Diyos, na ipinagtaka ng Diyos. Paano nangyari yan? Hindi ko alam yan. Wala pong ganun sa kaisipan ng Diyos. God has infinite knowledge. He knows everything. At dinadirect niya lahat ng bagay, mabuti man masama, para ma-accomplish yung purpose niya. Kaya nga mga kapatid, kahit anong kasamaan na nangyayari sa mundo, yan ay nangyari within the control of God. At dahil ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, siya rin ang hahatol sa lahat ng gumagawa ng masama. Isipin niyo lang po natin mga kapatid na yung kasamaan pinapahintulot ng Diyos. Hindi yan yung nature ng Diyos dahil yung Diyos ay mabuti. Hindi niya tinutok sa yung mga tao para gumawa ng masama kasi siya ay mabuti. God is good. Walang kasamaan sa Diyos. Yung kasamaan nasa secondary causes, nasa mga tao. Pangalawa po, rely in God's wisdom. Pag pinahintulot ng Diyos yan, because He has a plan. He did it according to His own infinite wisdom. Sometimes hindi na natin maintindihan kung anong plano ng Diyos, pero pag pinahintulot ng Diyos yan, it happens because God has a plan. Sometimes pwede nating malaman, pwede nating alamin, pwede nating ipag-pray na, Lord, paalam niyo naman po sa akin kung bakit. Pero ako, personally, it's enough for God to know what He's doing. Kahit di ko pa malaman yan kung anong purpose ng Diyos, it's enough for me that God is there, He knows what He's doing, and that's enough for me. Rely in God's wisdom, even when life feels uncertain. Kahit na sa pakiramdam natin, parang hindi tayo sigurado sa mga nangyayari sa buhay natin, ang daming bumabagabag sa ating puso't isipan, isipin nating mabuti, mga kapatid, God knows what He's doing. Alam ng Diyos. Kung paano ang isang sanggol hindi naiintindihan ng mga magulang, pero lahat ng ginagawa ng magulang ay para sa kapakanan ng anak. So, ganun rin tayo sa Diyos. Hindi man natin maintindihan yung tatay natin sa langit, pero God knows what He's doing. We can rely in God's wisdom. Kung paano ang bata, ang sanggol ay hindi nag-aalala, dapat ganun din tayo, hindi mag-alala. Hayaan na natin si Lord. Siya naman ang nakakaalam after all. Point number 3. Respond with worship. Sa oras ng pagdadalamhati, respond with worship. Sa oras ng alalahanin, ang daming pumapasok sa isip mo, just close your eyes and thank the Lord, worship Him, thank Him, worship Him, thank Him, and worship Him. Honor Him, adore Him. In times of trouble, respond with worship. Sa mga panahon na nasa balon ka, isipin mo si Joseph ka, nandun sa balon, respond with worship. Sa panahon na pinagbintangan ka, frame up ka, nakulong ka, respond with worship because God has a plan. And God knows what He's doing. Alam ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay mo. Nasa balon ka man, or you were betrayed, trinaydor ka ng mga mahal mo sa buhay, or may problema ka sa relasyon, may problema ka sa finances, may problema ka sa samot-saring problema, nakapatang na sa iyong balikat. Remember this, God knows what He's doing. Respond with worship. God is working all things for His glory. Sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Imbes na maging busy tayo sa pag-aalala, maging busy na lang tayo sa pagmamahal sa Diyos. Kasi sabi po rito, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Kung mahal mo yung Diyos, wala ka nang dapat ipag-alala. Kasi yung Diyos na yung bahala sa iyo. Sabi rito, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kung mahal mo si Lord, mapapagtiwalaan mo siya na, Lord, I know what you're doing is for my good. And that's gonna be for your glory. Kaya po, laging response natin sa Diyos, worship, pagpapasalamat, pagpupuri sa Kanya. Now, para po sa ating discussion, how does knowing that God uses evil, suffering, and even death to accomplish His purpose strengthen our faith? At samahan niyo po ako sa panalangin. Sovereign God, thank you that nothing in my life happens by accident.
You are the primary cause behind all things, directing history and my story with perfect wisdom. Help me to rest in your providence when I face things I don't understand. Keep me from fear and help me to trust your hand even when I can't see it. Remind me that you are always working for your glory and for the good of those who love you. May I walk by faith, knowing you are in control. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na kasama po natin dito sa ating daily devotions. Kung may natututunan po kayo, paalam niyo po sa comment section right below this video. Na-appreciate ko po yung inyong mga comments at magkita-kita po tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotions.